world full of young people, many make wrong decisions. Hearts are broken, loves are ruined, dreams are lost. But why? Because they enter relationships without preparation, without guidance, without wisdom. Before marriage, before family life, young people must learn to prepare mentally, emotionally, spiritually. And that's why this program exists, to open your eyes, to guide your steps, to help you prepare for a godly future. The Preparation, a program designed for the next generation, to talk, to teach, to transform. Our purpose is simple: equip young people to value preparation, discover what to prepare, and know why it matters. Meet your hosts, Pastor Gil, the pastor and our main host, Brother Roy, co-host, Brother Tony, co-host, with the vibrant voices of our ladies, Sister Rona, Mrs. Ruiz, Sister Aravind. This is your time, your journey, preparation. Welcome to the Preparation. Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Sa ngalan po ng ating pong pastor, Pastor Hilem Laurena, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya Sir. Good evening, Brother Tony, at Yemen. good evening sa ating dalawang nagingiti-ang nagagandahang co-host, Yemen. Sister Ara and Sister Rona. Magandang gabi. sir. Yun, nawala tayo, Brother Tony, ng isang linggo. Yes, sir. One episode, one Friday, sapagkat Holy Week last week. That's right. At tayo, I believe, ay nasa Kapas Tarlac, sa Ramos Tarlac. Yes, sir. But for tonight, we are back. At sa mga nakapag-log on na, may mailan-ilan dyan. Shout out muna tayo, Sister Ara. Yes, sir. Thank you so much, Sir Roy. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome muli sa ating programa ngayong gabi na The Preparation. At syempre, gusto ko munang batiin yung kasamahan po natin ngayon na wala ngayon dahil siya ay nag-undergo na. Dadala. Then nagre-rest po. Ma'am Sai, hello Ma'am Sai. Good evening po sa iyo Ma'am Sai at sa lahat pa ng iyong mga kasamahan po at sa iyong husband po kay Sir Louie. Good evening. At ganoon din po kasama na natin na nanonood ngayong gabi si Sir Joan Bisuelo. Sabi niya watching on board underway Amen, to classmate. Norway. Yun, Hello nasa po. Europe ata, no? Yes, Sa barko sir, niya. Norway. Amen At po. ganoon din po si Sir Kit Melante. Good evening po. Hello, ma'am. At si Ma'am Noyce Navarro at ganoon din po si Ma'am Lydia Fusin, si Ma'am Ninita Buffet at ganoon din po si Ma'am Blessy Geronimo. Kasama na rin po natin si Josh Ochinang from Ascom Boys pala ito. Ayun, hello Akala ko po. Uchiha eh. At ganoon po si Ma'am Aba Escalada, Hello po, si Ma'am Ma'am Aba. Girly Aguilion, and kasama rin po natin si Ma'am Marites Napis, si Ma'am Lucy Bilo, good evening po, si Ma'am Flor de Liza Cacho, good evening po, at si Jetris po from Sapang Dalaga. Hello, Hello, Jetris. sis. At ganoon din po si Villaroel Benedicto. Wow. Yes. At ganoon din po si Sir Dennis Rio Florido, si Ma'am Joan Terencio, si Ma'am Sarah May Mirando, at ganoon din po si Destine Estrella, si Teddy Veers. Veers, good evening po. Teddy Veers, classmate ko yan Opo. sa basic Napson Yes training. po. Amen, sir. Amen. At syempre po Yan. si Ma'am Mosuela May, good evening po. Classmate. Kasama rin po natin si Sir Alan Poblete, ganoon din po si Mabel and Dwight, good evening po. At si Ma'am Kim and Len Regalado, good evening po and thank you for watching. At ganoon din po sa lahat pa na mag-tune in po sa ating programa ngayong gabi. And syempre, babatiin ko na rin po ang grupo namin sa Team Fearless sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio at ang Team Bandaw. Good evening sa inyo Amen. lahat. Team Bandaw. Hinahanap Good natin evening. yan mamaya. Good evening Yung Team po. Bandaw. At syempre, ang iba ay babatiin ni Ma'am Rona. Hello po, maayong gabi sa tanan. Of course, ang West Bank family at ang Ascom Boys and Ascom Girls natin. Na mula sa Ascom Boys, marami na ang pinagpala na nakapasok na ngayon. At of course, ang ating mga team preparation dahil ito ay para sa inyo. Kaya team prep, That's right. kayo ang mangunguna sa Yemen. comment section. At abangan namin ang Bandaw family Ayun. bago Oo nga, ang hinahanap pamilya. natin May yan eh. bago Yeah. tayong familia. Family sa team preparation. And kasama din po natin si Sir Oscar Sodayon, Ma'am Helen Capondan, Ma'am.
si Sir Jong at Sir, sabi niya, huya sir. At si Ma'am Noyce, Team Nanay at si Ma'am Blessy kanina. Ma'am Gretchen at si T. Lopez Ruel from TBC Western Australia. Amen, sir. Hello po. Great to see you po. Yes, malapit na natin silang makasama. Amen. Kenneth Nietes, Ken Aldes, Serenante Bayubay, at sa lahat po, si Ma'am Cyril. Hello po, Ma'am Amen, Ma'am Sai. Thank you for watching. Thank you for watching. At of course, sir, hindi ko din makakalimutan ang ating Baptist builders na nasa Amen, sa amen. Panglalaga Yun. ngayon. Na malapit na silang babalik, sir, kaya ang trabaho doon, talagang binilisan nila, paspasan. 3 a.m. kanina nag-fellowship pa sila, Wow, sir. grabe, Oo, ah. dahil late na yung trabaho. Wow. And sa ating mga live viewers, kasama natin dito, of course, si Sir Aikel, sir, ng ating driver. Amen. Oo, nung nagpunta tayo ng Baguio. Baguio dati. Oo. At sa lahat po ng mga viewers namin ngayon, magandang gabi po sa ating lahat. Amen, amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. And of course, Sir Roy, sir, baka may mga nais din po kayong batiin. Yun, medyo marami anak dito. Shout out muna sa mga sumusunod. Bojong Bautista. Shout out to you, Bojong, Mabel, and Dwight. JD Mendoza. Bait natin dyan. Janelle, shout out to you. Rem Largo. Kim, Catherine, and Len. Shout out to you. Dayan Valencia, Dang. Shout out to you also, Dang. Za Mateo. At lahat ng kasama ko dyan sa Philippine Navy Naval Inspector General's Office. Keep passing the link. Sapagkat ngayong gabi, mga takrawistang bisdak. Brian Pisale, shout out to you, Brian. And of course, my man, Alan Poblete, shout out to you. Keep passing the link sapagkat ngayong gabi, Brother Tony, ay magpapatuloy tayo. Yes, sir, sa ating Maganda yung topic. ating pinag-usapan. That's the right. other Friday. Yung topic natin is all about, Right approach and right presentation. yun, diretso na tayo doon. Yes, sir. Diretsuhin na natin para hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Yun. Dire-diretso na po tayo ngayong pong gabi. No? Bakit kailangan ituro? Sa mga, maaaring may first time dyan, Brother Tony. Yes, sir. This show is designed for the young people of the church, preparing them for marriage. Yung tapos ka na sa college, may trabaho ka na. And then, syempre, kailangan maturuan to. Tama. Sapagkat nagkamali ka na decision mo, habang buhay mo, bitbit yan. Totoo yan. Parang yan, daig mo pa yung 40 years sa bilanggo kasi ito, life sentence to. Habang buhay pa kang bilanggo ito, pag nagkamali ka. Di ba? Mas malala. Ngayon ko lang Oo. naisip yan, Uya. Matindi ang analogy mo ngayon, ha? So, bagamat designed for the young people of the church, nag-expand na tayo, Brother Tony. That's right. Maraming tayong taga sa Bible. I praise God for them. Amen. Sila ay nakikinig and I believe that they will also be blessed sa ating katuruan dito sapagkat lahat naman ito, Brother Tony, ay galing sa salita ng Diyos. That's right. Okay, so ang pinag-usapan natin for the past few episodes, maybe 4 or 5 Fridays, ay yung the right approach. Bakit kailangan pa ituro ang tamang approach? And for the 3, last week wala tayo 3 episodes na pag-usapan na natin yan. Ngayon, pag-uusapan natin, Brother Tony, importante ba talaga na maturuan mo ang lalaki? Di ba? Kasi, kumbaga, kung ikaw ang tatay, Brother Tony, ito ang nanay, si Sister Rona, itong anak nyo, si Ara. Eh, Brother Tony, nag-labor ang nanay nito para maisilang ito. Ayaw niyang madapuan to ng Yun. langaw o ng lamok. Di ba? Bibilan ng diaper, nagigising ka, pati ikaw. Totoo yan. Tapos tinuruan mo, sinubaybayan mo mula pagkabata hanggang sa pagkalaki niya. In short, both of the parents have invested their lives That's right. sa anak nila. Eto ngayon, yung lalaki na graduate na sa college, may trabaho na, anong trabaho mo? Angkas. Basta it's a decent job, di ba? Kumita ka. Walang problema doon. Basta tama yung inaangka, sir. Yun. Oo, yung pasahero dapat, di ba? Ngayon, ikaw may nagustuhan kang babae, hindi mo man lang nasaalang-alang yung paghihirap na magulang. And then nagkatinginan lang kayo, ngumiti lang sa'yo, or nagpungay ng mata, yung pala, napuwing lang siya, kaya gumanon, akala mo nagpapakyut sa'yo, tumibok ang puso mo, mabuang-buang kang lalaki ka, di ba? Hindi mo na maintindihan sarili mo. Liligawan mo, kung pwede, pakasalan mo, etc. You have never thought kung anong hirap ng magulang. And now, ang gusto mo, sa konting panliligaw mo, sasagutin ka na kaagad. Agad. Di ba? That's right. So, tinuturo yan, Brother Tony, the right approach. Hindi ibig sabihin, young man, pag may trabaho ka na, kumikita ka na,
you could already provide food, clothing, shelter, and Wi-Fi, ay pwede ka na mag-asawa o manligaw. May tamang approach yan. Tama. At ngayong gabi, ilalatag natin, bakit kailangan magpaalam ng maayos? Yes, sir. Kasi kung baga, ako naalala ko to sa Sunday school ni Pastor eh. Di ba? Maganda yun. Kayong magulang, inalagaan nyo tong anak nyo. Ngayon, darating ako at kukunin ko na lang sa inyo to. Okay, bago ko kukunin, ipapaalam ko sa inyo. Di ba? Kung sa palagay mo, Brother Tony, sa itsura ko, nagali ako lakwatsa, pawis na pawis pa ako. Watcha. Watsa. Or gali ako sa basketball. Mm. Pupunta ako, akyat ako ng ligaw, etc. Para bang sinasabi ko sa iyo bilang tatay, etong anak mo, ipagkatiwala mo sa akin. Yeah. Ang tanong, katiwala ba ako? Yun ang maganda. Katiwala ba ako? Yes, sir. Kung may makita ka lalaki na ganun ba na Tony, pumuporma, nanliligaw sa anak mong ilang taon mong pinaghirapan, alagaan, ayusin. Palagay mo ba, ikaw bilang tatay o nanay, sister, pagkakatiwalaan mo bang lalaki na ganun? And yet, ini-expect ng mga lalaki, pag nagkaigihan kayo, nagustuhan mo yung babae, siya naman papungay-pungay yung mata kasi napuwing lang siya, akala okay na yon. But there is a right approach. Young man, ipakita mo naman sa magulang ng babae bilang respeto na pinapaalam mo yung anak nila. Na nais mo siyang ligawan, pinagpipray mo siya, pinapaalam mo at binipresenta mo ang sarili mo sa magulang. Na para bang sinasabi mo, balang araw, yung inalagaan nyo for 22, 24 years, ako naman mag-aalaga. Eh kung halimbawa, Brother Tony, ang nakita mo sa lalaki na pumuporma sa anak mo, sarili mo nga, hindi mo maalagaan. Anak ko pa. Ano kaya kinabukasan ng anak ko sa kanya? Kaya importante, maturuan natin ang mga kalalakihan, Brother Tony. Sir Roy, alam nyo, I appreciate yung pagkakalatag nyo, sir, ng settings nung nag-start tayo ng programa natin ngayong pong gabi. Maaring ito yung mga bagay na kung saan hindi nalalaman ng mga kalalakihan sa kanila pong paglapit sa mga magulang o sa kanilang panliligaw, sa kanila pong ninanais na maging asawa. Totoo po ito eh. Alam nyo, team preparation, especially sa mga kalalakihan, inilalagay po namin kayo sa isang setting na kung saan dapat makuha mo muna yung tiwala ng magulang. Kasi tayong mga lalaki, napakababaw ng ating kaisipan. Yeah. Nakafocus na kagad tayo sa babae kung paano mapapa-oo, pero bago mo muna isipin yun, may magulang ka pang kinakailangan kausapin para makuha ang kanilang tiwala. Sir Roy, ang ganda ng sabi mo kanina eh. Dapat, ito yung anak ko kasi Sir Roy yung sinasabi yung kanina, napaisip ako eh. May anak Si din ako. Anya. Yes sir, may anak yes, akong sir. babae. Alam mo, Brother Tony, nakita Yes, ko si sir. Anya, Yes, sir. nasa CBTL tayo. Yes, sir. Coffee Bean and Tea Leaf. Yes sir. Tuwan-tuwa yung bata. Full of innocence. Yes sir. Lalo nung nakita ako, tuwan-tuwa siya. Diba? Para bang hindi niya ang matanggal pogi talaga ni ang Tito. titig niya kay Tito Roy. Yes sir. Sabi ko, ang batang ito, alam mo, kaya mapalad ang bata na lumaki talaga sa tamang Totoo yan, kanungan sir. katuruan ng magulang. Yes sir. Tapos sabi ko, ito si Anya, balang araw. Ligaw-ligaw, wala. Ipapamigay ni Brother Tony. Naku. Yes sir, yes sir. nako. Alam niyo po sir, na-appreciate ko yun. Totoo po talaga yun eh. Ito yung pinagsakripisyuhan ng nanay at saka tatay. Na nag-invest, hindi lang pera actually eh, kundi yung kanilang buhay para lumaki ng maayos at matutong tumayo ng kanilang sarili lang. For how many years? Well, of course, ikaw lalaki, dapat ang iniisip mo is yung for how many years na inalagaan ito ng kanilang magulang, dapat mamatch mo yun eh. O mahigitan mo Higitan. yung Yeah. pag-aalaga, pag-aaruga, pagmamahal sa taong liligawan mo, team prep, lalaki, team prep. No? Lalaki mo na, kinakausap mo. Yes, sir, mga lalaki. Alam nyo, kasi gusto natin lahat shortcut, sir eh. Ayaw natin yung mapagod tayo, mag-effort tayo, tinatamad mag-prepare, pupunta ka sa isang bahay para makuha yung oo ng isang lalaki, ng isang babae, tapos hindi mo pinaghandaan kung ano yung plano mo sa anak, sa magulang ng iyong liligawan. Alam niyo, Sir Roy, pambihira naman, anong klaseng preparasyon ito?
napupunta ka sa isang tahanan para makuha yung oo, tapos hindi mo kayang makuha yung tiwala ng magulang na yan. Alam nyo, Sir Roy, no, napaisip lang ako. Alam nyo, ang isang taong tamad, hindi yan magpe-prepare para makuha yung tiwala ng magulang ng kanyang kakausapin na babae. Bakit pa? Bakit? Hindi naman daw kasi yun ang papakasalan eh. Pero alam nyo, team preparation, sana yan ang mga bagay na hindi ninyo ipabypass at wag ninyong, kumbaga parang wag nyong ilagay sa isang pagkakataon na walang halaga yun. Hindi, napakahalaga na makuha mo muna yung tiwala ng magulang ng iyong liligawan. No, katulad nga ng sinabi ko, wala kang idea kung papaano nagsakripisyo yung nanay for 9 months. No, dala-dala po yan sa sinapupunan ng kanyang nanay. Can you imagine na pinaggastusan yan, lahat ng supplements na kinakailangan na inumin para maging healthy yung bata, no, maipanganak sa isang ospital na maayos, para mailabas ng maayos, maging healthy yung bata. Yan yung mga bagay na hindi natin na-appreciate. Na kung saan, ikaw lalaki, kukunin mo, lalapitan mo yung isang babae na gusto mong ligawan, tapos hindi mo man lang yun kinukonsider, yung investment or yung pagpapahalaga ng mga gulang sa kanila pong mga anak. Yun. Kaya napakahalaga na ito, Sir Roy, yung tiwala na dapat makuha nila yung mga magulang. Yun. Brother Tony, ganito example ko dyan eh. May motor ka ba, Brother Tony? Yes, sir. Ilang cc? 160 lang, sir. Malaki yun. Yes, sir. Sinasakay mo si Anya, si Primo, tsaka Yes, si sir. Dang, di ba? Yes, sir. Mahal na mahal mo yun, syempre. Oo naman. Fruit of your labor yan eh. Halimbawa, may lumapit siya na tambay. Di ba? Sir, pahirapan naman ang motor mo. Kursunado ko, ang laki, 160. Hindi mo ka ano-ano, hindi mo ka kilala. Dugyutin o hindi mo lang nag-ayos. Pagkakatiwala mo ba yung motor mo? Na ikaw, bago mo sakyan, pupunasan mo, takalikabok, linisan check mo. mo ilang ngis, yung gasolina, etc. Papagkatiwala mo ba? Ang tanong, kung mag-alangan ka sa motor mo, anak mo pa kaya? Totoo yan. Di ba? That's right. Alam mo, dapat, young man, dapat mahit natin ang katayuan na pag nakita ka ng magulang ng babae, kumpante siya, sila, na ipagkatiwala ang kamay ng anak nila sa That's iyo. right. Yung tipong masasabi ng magulang, sulit ang paghihirap natin na palakihin yung ating anak. Amen. Kasi may mas magmamahal sa kanya, mas mag-aalaga sa kanya. Amen. At kami naman ay kontento na sapagkat nakita namin ang lalaking ito. Ang tanong, Brother Tony, magkakatiwala ka ba sa lalaki na hindi mo nakilala, kung nakilala ng anak mo sa school o sa gym o sa coffee shop, coffee house? Di ba? Or gusto mo, ipaalam ng maayos sa'yo. Magpakalalaki siya, puntahan ka sa bahay, That's right. at ipresenta ang kanyang sarili. Kasi alam mo, Brother Tony, this will be a major decision sa lalaki. That's right. Pag nakita mo ang family ng babae, sabi nga sa Biblia, di ba? Ay sa ating, yung sinasabi ng officiating minister, di ba? Ang iyong mga kamag-anakan ay akin na rin kamag-anakan. And vice versa. Ibig sabihin, sabi sa Bible, it is for this reason, dahil lang ito sa pagpapakasal ninyo, aalis ang lalaki sa kanyang magulang at ang babae at magtatayo ng kanilang sariling pamilya. Ang tanong, pagkakatiwalaan mo bang aalis? Or, umalis tapos hihingin ng tulong sa'yo kasi kulang ang budget, walang pang wifi. So, young man, you must be able to impress upon the minds ng parents That's right. na kaya ko na pong alagaan ang inalagaan nyo. Kung may tiwala sila sa'yo, it will not be difficult. It will not be difficult. Kung hindi man kayo magkatuluyan, at least, Brother Tony, nagpaka-gentleman ka. Nagpakalalaki ka at prinesenta mo ang That's sarili right. mo. Hindi mo lang basta-basta kinuha sa tahanan na para magnanakaw. Tapos babalik at magpapaalam. So there is a right approach, how to do it, and there is a reason behind the right approach, young man. Huwag lang kayo basta-basta manligaw na pag nagkaigihan kayo, okay na, pakasal na tayo. Respeto naman. Respeto naman.
Alam niyo, later on, dahil yung anak ng, yung parents ng wife, in like manner, yung parents ng husband, family na rin ng spouse, ano man mangyari sa kanila later on in life, kukunin yan tayo mag-aalaga sa kanila. That's part of the consideration. Kailangan ng tulong, tutulungan natin. Bakit? Pinapakita natin, they are now part of the family. Kaya sinasabi ko, Brother Tony, sa mga kasamahan ko sa office, importante, just like what Joseph did, 7 taon na tag-ani, Grabe yun. nag-ipon siya. Yeah. Because after that, 7 taon ng tagtuyot. Kung tag-ulan man ngayon, magsalo kayo ng tubig. Because time will come, tagtuyot, may mabubunot kang tubig, may makukuha ka. Importante yan because time will come. Later on, mangailangan kayo. Parents ng wife o parents ng husband, mangailangan ng tulong, tutulungan nyo yan. Because they are now your family. The question is, kung pangit ang pinag-umpisahan ninyo, palagay mo ba yung kahantungan nyo maganda? Mahirap ba, Tony? Kaya nga ang ganda nito, sir, na pinag-uusapan natin ito, na kung saan ino-open natin yung mind ng mga kabataan, lalong-lalo na yung mga kalalakihan. Bakit, kung mapapansin nyo po, sa lahat ng mga viewers po namin, most of the time, pinu-point out talaga natin yung mga men. Kasi ito yung magiging leader ng tahanan eh. Kung ang magiging future ng leader ng tahanan ay hindi po ito magiging maliwanag, alam niyo po, ang magiging lugi po dyan, hindi lang siya eh. Kundi yung babaeng kanyang lalapitan na nanais siya maging asawa, damay kayo nun pareho. Kaya napakaganda po kapag ikaw ay lalaki na nagnanais-nais, na nais yun ang pumasok sa matahimik na buhay, Sir Roy. Tahimik na buhay. Buti kung yung ganda ng yung nililigaw mo babae o Ganun pa napakasalan yun. mo. Buti ko yung ganda ng ngiti niya, na picturean mo, Yung picture. 3D pa, na frame mo. At habang buhay, nakangiti sa iyo at tahimik. Ang katotohanan ba dito? Hindi eh. So Right. walang katahimikan doon ba dito? Yeah. Kaya alam nyo, Team Prep, napakaganda po nito, no? We should appreciate this kind of topic dahil ito yung kalimitan na nakakaligtaan natin na parte pala ito ng preparation. Alam nyo, Team Preparation, alam naman natin sa programa pong ito, ang pinaka-focus ng preparation natin is all about spiritual preparation because dapat yan maging pundasyon ng iyo pong preparation. Pero alam nyo, there is something wrong on your spiritual preparation kung yung mga bagay na ganito ay meron kang problema. Yes, sir. No? Kasi alam nyo po, ang prinsipyo po ng simbahan po natin, yung prinsipyo na itinuturo po ng ating pong mahal na pastor, kapag ikaw ay spiritually good, lahat ng mga bagay o anggulo ng buhay mo ay madadamay kapag ikaw po ay spiritually good. If you are spiritually okay, lalong-lalo na sa harapan po ng Diyos. Any decisions na iyong ginagawa is palagi kang conscious eh. Ito ba yung kalooban ng Panginoon? Yan ang mindset ha. Ito, Team Prep ha. Kapag ikaw ay nag-iisip, tapos ikaw ay nakafocus lang more on the things that you want, alam nyo, may problema tayo sa preparation, Team Prep. Kasi hindi tayo conscious when it comes to our mindset na dapat kapag tayo ay magpe-prepare, dapat palagi nating kinoconsider, ito ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? No? Kaya alam nyo, Team Preparation, bago ka pumasok, bago ka pumunta sa isang bahay, ipagpapaalam mo ang iyong nais na magiging asawa. Ang tanong dyan, pinag-pray mo ba? Pinag-pray mo ba? O masyado tayong nakafocus sa, ito, isasama ko to. Pag ako ay lalapit ng ligaw, isasama ko to. Baka maging factor to para mapa-oo ko yung babae. Tandaan mo, Team Prep, ikaw ay nakaasa sa ibang tao at hindi sa Diyos. Problema yan kaagad. Ang confidence na dapat meron ka ay hindi dapat sa tao eh. Dapat sa Panginoon. Kaya kung alam mo na ikaw talaga ay prepared, hindi mo na kinakailangan na maghanap pa ng backer. Yes, sir. Backer, kinakailangan mo pa, sasama ko to para merong baback up sa akin kapag hindi na ako mapagsalita. Siya na, kakausapin niya na yung magulang para sila yung magkukumbinsi. Spokesperson. O spokesperson, hindi po. Kasi sa totoong buhay, kapag kayo na ang magkasama, wala ka nang magiging spokesperson eh. Ikaw na yun mismo. Ba, sir?
Ikaw Yun. na. Kung nag-away, wala nang spokesperson. Kapag nag-away, wala kang kakampi. Ikaw na ang makikipag-usap sa isang babaeng nakalabas yung Pangil. yung pangil, gustong manakit. Pangil. Yes, sir. Gustong manakit, tapos maghahanap ka ng kadamay, hindi, ikaw na yan eh. No, team prep. Kaya alam nyo, team preparation, when it comes to approach, dapat talaga napakahalaga na tayo talaga ay paghandaan natin yan. Kasi alam nyo, there are times maganda naman yung intention natin, pero lack pa rin tayo sa preparation when it comes to our approach. Sayang naman ang intention mo kung hindi mo mai-voice out yung ninanais mo, talagang problema yan. Kaya team preparation, bago ka lumapit, no, bago ka magpaalam, lalong-lalo, of course, nagpapasalamat naman tayo, may mga young people na palaging kinoconsider yung advice ng ating pastor. And of course, advice ng mga magulang mo. No? Pero hindi pa rin dapat natatapos doon. Nakausap mo yung pastor, nakausap mo yung magulang, akala mo hanggang gano'n na lang, hindi, tatrabahuhin mo pa yan. Alam nyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa simbahan tayo, na tinuturuan tayo na maging organized tayo when it comes to our mind settings. Kasi kapag nagsisimula pa lang po yan sa mind setting, alam nyo po, kung ano po yung laman ng kaisipan mo, yan yung lalabas sa magiging action mo. Team prep. Kung ano yung laman ng mindset mo, yun yung lalabas sa iyong magiging action. Kaya dapat, organize ka talaga eh. Isa sa pinapasalamatan ko sa church na ito, tinuturuan yung bawat kabataan na maging organized. Ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, napakaganda yung shinare ng ating pong pastor last Thursday, na kung saan, tinuturo sa atin na maging organized, especially sa mga ministries na meron tayo, team prep. No? Bakit? Kasi kung organized ka sa ministry mo, organized ka rin sa totoo, sa trabaho mo, Yes, sir. Amen. Sa maging pamilya mo. sa magiging pamilya mo, sa loob ng tahanan mo, organized ka. Kaya dito pa lamang po makikita natin yung quality yung pananalita, yung galaw ng isang kabataan kung organized siya sa kanyang mga ginagawa. No? Kaya team preparation, if you think that you are organized na, no, mas madali na yung magiging approach mo eh. Kasi organized ka nga eh. Ano yung mga dapat mong sasabihin? Preparado ka eh. Kasi ipe-present mo ang iyong sarili para makuha mo yung Para tiwala. mabenta ka. Oo, pambihira. Ang galing natin minsan magkumbinsi ng ibang tao para makabenta tayo. Bakit hindi natin kayang i-apply yan sa sarili natin? Ino-offer mo yung sarili mo kung anong meron ka. Anong merong katangian ka para mapa-oo mo yung magulang, and of course, mapapa-oo mo rin yung isang babae. Tama ba, Ma'am Ara? Dugtungan mo nga ako dyan, Ma'am Tama, Ara. sir. Yun. Oo. Yes, na-appreciate ko po talaga yan, yung sinasabi niyo po kanina. Kaya na-appreciate ko po ang church po na ito dahil tinuturuan po ang bawat isa, young people, especially team preparation. Kaya nga po sila tayo nagkaroon ng fellowship kahapon Yes, dahil that's sa right. pagmamahal ng ating pastor. Amen. Para maipakita niya kung ano dapat maging galawan nyo, mga team preparation, mag-act bilang team prep, ganun po. Kaya sobrang na-appreciate ko po, especially ang programa na ito. Kaya sir, yung nababanggit niyo po kanina, naniniwala naman ako, Sir Tony and Sir Roy, na yung pag-approach sa babae, regardless po sa age ng babae. Hindi naman natin sinasabing, pag nasa 30s or 40 something na ganyan, hindi mo na dapat ipaalam sa magulang yan kasi ano na yan eh. Grabe naman yan. Hindi, yun po yung ibig sabihin din, sir, na yung sinasabi po ninyo, sir, is yung respeto po nandyan. Kahit ilang taon ka na, kahit may magulang ka pa rin eh. Ako, may magulang ako, si Ma'am Rona, lahat po tayo may magulang. Kaya makikita po ninyo na doon po is yung pag-approach, proper approach, pupunta po muna sa dapat, sa mga magulang. Kaya sobra ko pong na-appreciate po ang simbahang ito dahil hindi po lahat kami na team preparation ay dumaan po sa ganong proseso yung mga magulang namin. Kumbaga nakarating na po kami dito sa church na gano'n na lang, basta lang kumbaga sabihin sa kolokyal, nagsabong na lang sila gano'n. Opo. Pero kaya ito, kami po na nakakapakinig is inaayos po para
pag dumating po sa point na ganito po, is nasa maayos po tayo na sistema. Sa pag-approach pala, akalain po na ninyo yun, tinuturuan na yung mga lalaki paano Tama. po mag-approach. Kaya pagka hindi pa natin talaga sinunod yun, anong klase pong ano yun na meron tayo, di ba po? Kaya ganun din po sa babae, darating din po tayo dyan, paano tayo mag-response bilang isang team preparation. Kaya po, salamat po sa Panginoon through this. Kaya ako po, kumbaga wala po akong ang masasabi ko lang is kung ano rin po yung ini-aim ko bilang isang babae na masaya ako na kung meron man dumating sa punto na gano'n, na uunahin po nilang i-consider yung mga magulang ko. Amen. At ang mga magulang po namin, nag-aantay lang din po yan na meron or meron talagang merong lalaki na magpapaalam sa kanilang mga anak ng maayos. Wala naman pong magulang na gustong, basta, sabi nga ni Sir Roy kanina, basta-basta na lang kukunin yung mga anak. Ganon din po ang bawat isa po sa amin. Yung mga magulang po, nag-aantay lang po yan na merong magpaalam po ng maayos sa kanilang mga anak. Kaya, salamat po talaga sa programang ito dahil tinuturuan po bawat detalye na gagawin po ng bawat isa. Sir Roy, dugtungan ko lang, no? Napakaliwanag po no yung sinabi po ni Ma'am Ara, eh. Di ba? Nag-aantay na lang po yung kanyang mga magulang. Hindi ganun, sir. Hindi po ganun. Baka mabash na naman tayo dyan. Baka sabihin, nagpaparinig na naman tayo. Joke lang. Ay, hindi, baka. Tony, dagdagan ko na yung sabi ni Mama sa side ng babae. Ito, based on experience, paano yung magulang mag-response? Dahil Yeah, ako sige, may ma'am. kapatid akong babae. So sa Sige nga, ikwento mo nga, Ron, ha? Sige, sige. Oo, Sir, ha? napakaganda, sir, na nag-o-observe yung magulang. Kasi Totoo yan. una, nung ako 7 years yung gap namin ng sister ko. So, nung may nanligaw sa kanya, sir, ang inano, pag alis na yung napaka-proper, magandang gabi, lalo yung probinsya, sir. So, eto ha, hindi nakarinig ng tungkol sa team preparation. Yung magulang ko, yung nanligaw, pero yung approach na napakahalaga. Alam mo yung sabi ng nanay ko pag alis na ng siya, okay yun na. Napakagalang. Formal. Bago pumasok sa bahay, bago mag-step yung doon sa is, nag-greet muna at nag-antay na papasukin. Vera, hindi tama yung yan. Pasok Hindi diretso. assuming. Yes, Yes, sir. sir. Tapos, pagkapasok sa bahay, hanggat hindi pinapaupo, hindi muna umuupo. Ganda Marunong. niya. Alam mo ba, Tony? Marunong mag-observe. Yan ay mga simpleng mga simpleng Ethics. ethics yan. Pero alam niyo ba na yan mismo ay ginagamit din yan sa bago mag-interview, nag-apply ka ng trabaho, Yeah. inoobserbahan ka na dyan. Tama. Yung manners, good manners and right conduct mo. That's right. Pati sa bahay, ina-apply din yan. Tinitinan ka. So the moment na kumatok ka sa bahay, nag-umpisa ang kilatis sa'yo dyan. Yun, totoo. Ano ba to? Presko ba to? Hindi pa pinapaupo. Umupo na. Wala pang sinasabi, dumiretso sa refrigerator. Kukuha na Sir. kape. Tanong, Nauuhaw. may kape ba kayo dyan? Inalukan ng kape. Tumanggi, May soft bawal drinks daw ba? ang kape kasi walang tinapay. Yung mga ganun ba? So, sabi nga sa Bible, di ba? Is it in Corinthians na, let all things be done decently and in order. Ibig sabihin, katuruan ng Biblia yan. Na gawin natin maayos at disente. So, young man, huwag tayo magpadala sa style ng generation today Yeah, that's right. na nagagustuhan lang kayo, akala mo naman may karapatan ka na. Or yung babae pwede na mag-decide para sa kanyang sarili. And karamihan sa ganun, take this from me. Ang babaeng ganun, sinusuway niya ang kanyang magulang. Balang araw, pag nagkatuluyan kayo, pati ikaw susuwayin yan. Nako, maliwanag yan ha. Take note of that. Yung babaeng nagtatago sa kanyang magulang. At sinandi, okay lang yan kay mama at kay papa. At lalakad kayo, naka 3 taon na, 3rd anniversary, hindi mo pa nakita ang magulang niya. Diba? Hindi mo pa alam kung saan siya nakatira. Yung mga simpleng ganun ba, Tony? Balang araw, kung magkatuluyan kayo dyan, gagawin niya sa iyo yan. Hindi imposible yan, sir. Hindi posible talaga na mangyayari yan. That's mangyayari yan. Because yung pinapakit niyang paggalang sa kanyang magulang, yan ang paggalang niya sa iyo later on. Yes. So, importante, young man, young lady, pag ang lalaki hindi makapagpaalam na maayos sa iyo, magdalawang isip ka na. Hindi yan pupunta ng pet shop at bibili ng aso. Yan, pinapaalam ka niya. So, kailangan tama yung kanyang approach. Sabi ko, I think 2 or 3 episodes ago, Brother Tony, sabi ko,
Pag hindi maliwanag ang intention, hindi maliwanag yung action. That's right. Kaya, young man, hindi ka makapagsalita, nauutal ka, don't know what to say, don't know what to do whenever you are near. Kaya ka nauutal at hindi mo alam ang sasabihin mo is because your intention is not clear. Ano ba gusto mo talaga? Maging girlfriend mo siya, liligawan mo? Or papangasawa mo siya? Are you asking for her hand in marriage? Ikaw naman babae, don't settle for less. Kung hanggang girlfriend lang, ay pambihira. Hindi ka girlfriend material. Wife material ka. Diba? So magdalawang isip ka dyan, lady. So, young man, if your intention is not clear, your action will not be clear. If your intention is clear, your actions and words will be easy. Bakit? Maliwanag ang isip mo Ipapaalam ko to siya, naliligawan ko sa kanyang magulang. Bakit? I believe by God's grace, I could now provide for a family. Start a family. May trabaho ako, naintindihan ko ang role ng lalaki, babae, I'm spiritually matured, etc., etc., etc. Kung maliwanag sa iyo, young man, hindi ka mahihirapan, sabihin niyo totoo. Alam niyo po, ma'am, sir, nagustuhan ko po yung anak niyo. Papaalam ko po sana sa inyo na liligawan ko po sana siya. Maliwanag, diretso. Because your intention is clear. So your actions will be easy, your words will be easy. Hindi ka magdalawang isip, mag-aalangan. Ang nag-aalangan, hindi sigurado. That's right. Totoo naman That's right. Kaya ka nag-aalangan, hindi ka sigurado That's right. Kung hindi ka sigurado, bakit ka manliligaw? Balik rin natin sa lady, sa babae naman. Kung nakita mo siya nag-aalangan, lady, hindi siya sigurado. Kung siya nga hindi sigurado, sasamahan mo pa siya? Hindi niya nga alam kung saan ka dadalhin, sasama ka pa sa kanya. Ano bang plano mo sa akin? Hayaan mo na, hanapin natin kung saan tayo pupunta. Ay, bahala ka sa buhay mo. So, may tamang katuruan ba na, Tony? On the right approach sa mga lalaki. And young men, take advantage of this. Sapagkat itong tinuturo natin will help build your life, Brother Tony. That's right. Sir Roy, maganda po ito yung verse na nandito sa note natin Part po ito ng verse ng Matthew chapter 12, verse number 34, For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Applicable yan sa lahat ng aspeto ng buhay. Lahat. Pati sa panliligaw. That's right, sir. Kung sigurado ka sa naramdaman mo, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. That's right. Sigurado ka na nais mo siyang pakasalan, pumunta ka sa bahay ng magulang ng babae, hindi ka mahirapan, sapagkat alam mo deep inside, Tama. anong pakay mo ba, Tony? That's right. Kaya alam nyo, Team Prep, maganda ito Talagang, ang unang-una mo talagang ma-check talaga yung kalooban mo muna. Ano ba yung purpose mo kung bakit kinakailangan mong lapitan yung isang babae? Ano ba yung purpose? Alam nyo, pabalik-balik po tayo dyan dahil ito yung kalimitan na nakakaligtaan ng mga kabataan. Kasi sabi daw nila, kapag in love, sabi daw nila, love is blind. No? Sabi daw nila, sir, love is blind. Kasi sabi nila, kapag nagmamahal ka daw, lahat ng mga bagay ay kakaligtaan mo na, nagiging fool ka nagiging blinded ka kasi mahal mo daw, kahit na meron kang masasagasaang tao, basta't magkasama lang kayo, nag-iibigan kayo, ganyan yung mga bitawan ng mga mga kabataan natin ngayon, sir Roy Yan ang mga emotional That's right. na binibitawan o panindigan. That's right. Bakit ko sinasabi emotional, Brother Tony? Sapagkat ayaw nilang tingnan yung katotohanan. Kaya nagbulag-bulagan, sir. Nagbulag-bulagan. Wala naman trabaho yan Basta mahal ko yan. Tingnan mo muna kung may trabaho o wala. Ano ipapakain sa'yo niyan? Saan ka ititira? Alam mo, what stuck me, Brother Tony? Sinasabi ni Pastor dati. Kasi mga 25, 30 years ago, dyan sa Gate 3, hindi pa yung kanyang kaganda ngayon, yung sa lugar niyo, Sterona. Karamihan yan, mga squatter, mga hirap talaga. And then sabi niya, anong gusto mo mong gawin, Bok? Sabi ni Pastor, pinakasalan mo yung babae. Wala kang trabaho. Kahit sabi mong kumayod ka, yung mga simpleng trabaho lang na basta kumita ka. Ang tanong, saan mo ititira yung babae? Sa lugar na ayon sa kakainan ng kinikita mo. Alam mo ba sa mga lugar dyan, Bok, tinuro ni Owan sa akin, sa mga slum areas na to, pati paggamit ng toilet may bayad. Papayag ka ba, young man? Nakapila ang misis mo. Kasi may mga gumagamit, may mga nauna pa sa kanya. Hindi ko minamaliit yung mga tao sa Sana ganyong maintindihan katayuan. nila to yan. God bless you kung nasa ganyong katayuan kayo. Hindi yan ang wakas mo. But what I'm saying is, bago ka umabot doon,
magplano ka naman. Tama. Planuhin mo. Yeah. Para such that na pag pinaalam mo yung babae sa magulang niya, maliwanag sa'yo ang plano mo. And dahil maliwanag sa'yo ang plano mo, your actions will be easy. Alam mong intention mo eh. Huwag ka makipagsapalaran na sasabihin mo naman love is blind. Di ba? When love is you and the world, blah, 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 whatever. Huwag kayo magpala sa mga love songs ngayon na it's all catered to the emotion. That's right. Ang More totoong emotion. pagmamahal ay responsibilidad, Brother Tony. Ang totoong pagmamahal sa lalaki, hard work. Ang totoong pagmamahal, kalyo sa kamay. That's right. Ang totoong pagmamahal, puyat ka sa gabi pag may problema ang bahay. Ang totoong pagmamahal, lahat ng problema na lahat ng trabaho ng bahay na ayaw gawin ng misis mo, pag sinumpong siya, huwag kang magreklamo, huwag mo siyang patulan, gawin mo na lang. At habang ginagawa mo, huwag kang magbagulbul. Kasama yan sa pinasa natin, mga young men. Pag hindi mo maintindihan yan, I tell you, kung ang hanap mo lang is the emotional side of it, problema ang aabutan mo, Sister Ara, tumatawa ka. Opo, hindi, sir. Bisaya yun, sir. Ano yun? Murmuring. Oo. Bagulbol, murmuring. Mo Sister Ara, para may naalala siya bigla na Diba? So it's important, young man. Kaya namin tinuturo sa inyo ito. Because there's always a right approach. Paano ka magpapaalam? Paano mo ipakilala ang sarili mo? How will you face yung mag-parents sa mga asawa mo? So it's important, Brother Tony, the right approach. That's right, that's right. Kaya alam nyo, team preparation sa mga maliliit na detalyang ganito, dapat ma-appreciate po natin ito eh. Sir Roy, balikan ko lang kanina. Maganda kasi na ma-emphasize din po natin yung kapag nasa tahanan ka na para i-approach yung mga magulang at kapag nasa bahay na. Sir Roy, may mga maliliit na detalye tayo dito na maganda balikan natin eh. Halimbawa na lang kapag papasok ka ng bahay. Of course, ang pinaka-SOP dyan is mag-greet ka. 'Di ba? Magandang Siyempre gabi po, naman. 'di ba? Nasaan na dyan si ano? 'Di ba? Ilabas yung anak nyo. Ilabas nyo! Hindi dapat ganoon. Dapat tandaan ninyo kapag organize mo yung lahat na yung gagawin mo, yung mga simpleng bagay na yan, magiging conscious ka eh. Kaya dapat alam mo talaga lahat ng gagawin mo. Number 1 dyan is yung kinakailangan mong mag-greet. Of course, ang unang-una mong makakausap po dyan, of course, yung mga magulang muna. Pangalawa, maganda po na ma-practice po natin dyan, kapag papasok ka ng bahay, isa ito sa inoobserbahan. Yung sapatos. No? Yung basta-basta lang pinapasok. Alam nyo, isa yan kasi, even sa atin, di ba, sa pag-soul winning, basic yan eh. Basic physical preparation yan. Kapag papasok ka ng bahay, dapat hubarin mo yung sapatos mo. Kahit sinabi pa na, wag na. Oo, kahit wag na. Kahit na ini-insist. Sinusubukan ka lang. Yung sinusubukan lang. Diba? Yan. Pambihira, Sir Roy, kaya hindi mahubad-hubad. Butas yung Butas. medyas. Sir, para saan pa yung preparation? Diba? Kaya nga dapat lahat yan ipi-prepare. Kaya kulay pink yun. Bartoni, alam mo, even before going to the house, Try. magpaalam ka kung pwedeng umakyat ng dalaw or kausapin ng Tama. magulang. Bago pa yun. Yan, tama yun, sir. Huwag mag-gate crash. Yes, that's right. Alam mo, naintindihan ko yan, Brother Tony, na pupunta na lang bigla, kakatok, and then mag-expect na asikasuhin sila. Bakit? Ikaw lang ba may ginagawa? May ginagawa rin naman mga tao sa bahay. Kaya may schedule na Kaya tinatawag. may schedule. Kailan po kayo bakante? Nais ko sana dumalaw po sa inyo. Respeto yan. Ang ganda Respeto nun. yan. Yeah, that's right. Respeto. Siya may schedule, ikaw may schedule. Huwag ka lang mag-barge in, mag-gate crash, kausapin mo, hindi siya prepared na i-receive ka, and then, ini-expect mo na maganda ang pakikitungo sa'yo, ikaw, ganyan ang approach mo, mapaghahandaan yon yung pagdating mo kung nagsabi ka. May snacks pa yan, sir. May snacks may kape pa, may maganda pang kwentuhan yan sa magulang. At ma-feel, lalo ng tatay, Brother Tony, binigyan mo siya ng halaga. That's right. Because it is according to his own schedule. Not according to your schedule, young man. Ikaw ang mag-a-adjust. Ikaw mag-adjust, ikaw may pangailangan May eh. Ikaw may kailangan eh, yung anak niya, ipapaalam mo Ano yan? Demanding ka? Ikaw kagad Diba? masunod? Ay, Masunod? pasensya po kayo, di po ako bakante yan eh. Pwede ba sa ganito na lang?
Di ba? Ikaw ang may kailangan. Ikaw maka-adjust sa schedule niya. Yun. Respeto naman. That's right, that's right. Alam niyo, ang ganda na ito, Sir Roy, no? Ito nakakatawang mga bagay na nakakaligtaan natin, pero ang laki ng factor nito, ito yung mga bagay na nakakaligtaan natin eh. No? Totoo yan, sinasabi ni Sir Roy eh. Bago ka sumugod sa isang bahay, dapat i-approach mo muna kung po pwede. Even though nandito po tayo, alam niyo, nagpapasalamat tayo sa simbahan na meron po tayo. No? Napakadali nating ma-access. Kasi, of course, bago tayo maghanap, for sure, dapat taga dito din. Kasama natin sa simbahan, di ba? Na kung saan ito yung mga pagkakataon para ma-approach ninyo, makausap ninyo ng maayos. Kaya dapat talaga, alam ninyo, yung ibang mga kabataan natin, ito, Sir Roy, pansin ko lang. Kaya nag-hesitate sila, sir, na magpaalam. Kasi kilala sila eh. Yung pagkabata, yung tumanda, yung kalokohan, kilala sila, sir eh. Abay, kahit ako Kaya ba, ang Del hirap Tony? mag-approach, Kahit Sir ako, Roy. ayoko maka-approach, nakakahiya eh. Di ba? Kilala ka na ganito ka, bulakbol ka, Di ba? Di ba? hindi ka seryoso, di ba? Tapos nalalapitan mo, anak ko? Oo, Kilala di ba? kitang ganito? Uwe. Oh, di ba? Kaya tinatago na lang. Yes, sir. Di ba? Oh. Ay, sabi ko ba, Tony, ang paglapit mo, hindi naman to, sa preparation group, sa team preparation, we are now beyond yung liligawan mo kasi crush mo. Yeah. Liligawan mo kasi nagandahan ka. Yeah. Liligawan mo kasi wala kang girlfriend, wala kang special someone. Tapos na tayo dyan. Dapat Handa ang na bawat tayo. kilos mo, young man, is deliberate. Hindi aksidente. That's right. Hindi accidental. Dapat sinadya mo. Ano yung sinasabi kong accidental? Nakasabay lang kayo sa jeep, nakatitigan lang kayo, nagustuhan mo siya, kinuha mo yung number, liligawan mo na. Diba? Dapat deliberate. Bakit? At this stage in life, members of the team preparation, you are now building your life. Amen. You are now praying to God for sino ang pwede mo maging husband o maging wife. That's right. So huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kung hindi ka pa prepared, pumunta ka sa team preparation, maghanda ka. So kung nandiyan ka na sa katayuan na yan, Brother Tony, every action must be deliberate or sinadya mo. Yung pagpunta yung sabi mo sa magulang na magpaalam ka, kung pwede ka dumalaw sa kanila, sinadya mo yon. Hindi yun, nahuli kayo, hinahatid mo sa bahay, saka ka magpapaalam. Ay, siya Yun, nga pala iba po. na yun, Oo, iba yun. Diba? Yung mga ganon. Hinatid ko lang po kasi walang masakyan. Oo, di ba? Ang bihira, parang naalala ni Ma'am Arad yung dati ah. So, let everything be done decently, Brother Tony. Decently and in order. Decently and in order. Amen. Alam mo, napakagaan. Pag tamang intention mo, everything will flow. Yung actions mo, tsaka yung sasabihin mo. Totoo yan. Alam nyo, Team Prep, ito sinasabi po namin ito, no? Dahil, of course, naturuan din tayo sa simbahan na kung saan yung mga step by step na dapat mong gagawin, tinuturuan na tayo dito eh. Alam nyo, hindi lang sa panliligaw, Sir Roy, kahit sa totoong buhay, kung organize yung lahat ng iyong ginagawa, deliberate, yung alam mo, yung purpose, sinadya mo na ito yung nais mo, pinagplanuhan mo, alam nyo, napakaganda talaga na magiging outcome niyan. Kasi talagang pinaghandaan mo, pinag-isipan mo ng maigi, hindi yung biglaan lang o aksidente. Magiging smooth at maayos yung bawat gagawin mo kapag pinagplanuhan mo, kapag pinlansya mo lahat yung mga nais mo mangyari sa buhay mo. Alam nyo, kahit sa pagpapamilya, kapag pinagplanuhan mo lahat talaga, kahit sa kung kailan ninyo gusto magkaroon ng anak, alam nyo, Sir Roy, napakaganda talaga na may plano lahat, hindi yung biglaan lang. Kasi alam nyo, ito sinasabi ko po ito sa bawat members ng Team Prep, na sinasabi ko ang pag-aasawa, hindi lang naman yan yung buhay ninyo na kayong dalawa lang eh. Buhay yan na magkakaroon kayo ng bunga. Iba yung situation, iba yung setting, iba yung experience kapag dalawa lang kayo eh. Pero it is a different kind of world. Itong madalas na sinasabi ko, sir. Kapag may anak kayo, ibang-iba na. Kasi yung attention ninyo sa bawat isa, hindi na para sa inyong dalawa na lang eh. Nakatuon na sa anak. Ganon yung mindset ng mga magulang, Team Prep. Tapos kayo, lalapitan nyo lang basta-basta yung babae na inalagaan nila, talagang nag-invest sila dyan para lumaki ng maayos. Tapos ikaw, wala kang plano sa buhay mo, ay pambihira, napaka-selfish mo naman, lalong-lalo na sa mga magulang. No? Na kung saan merong mga magulang na nagmahal dyan,
dapat respetuhin naman natin na talagang kung pinalaki nila ito ng maayos, dapat lalapitan mo rin na maayos ka. Yeah. Check. Maayos ka rin dapat. Kasi kung ikaw ay maayos din, alam ninyo, yung pagsasama ninyo, anything that you planned, and of course, you prayed for it, hiningi mo yung guidance ng Panginoon, hiningi mo yung mga advices ng mga godly counselors, ay alam nyo, hindi ka magkakamali, Team Prep. No? Kaya, ang pinaka-the best po dyan talaga, ipag-pray ninyo, ilapit natin sa pastor, at talagang pag-isipan ninyo na maigi at wag na wag kayong magmamadali. Alam mo ba, Tony? Yung lalaki na dinisregard ang parents ng liligawan niya, ladies, tandaan nyo to, time will come, one of these days, kung magkatuluyan man kayo, pati ikaw i-disregard niya. Tama. Kung wala siyang pinakitang respeto sa magulang mo, time will come, wala siya ipapakitang respeto sa iyo. Bakit? Kung ano ang puno, yun ang bunga. Makikita mo yan. Kaya napaka-importante talaga. Alam mo ba, Tony, the right approach, kung paano. Tsaka, yung mga simpleng grooming ba, Tony? Diba? Kaya pinapaalam mo na maigi kung pwede ba akong pumunta sa inyo. Sir, ma'am, nakaschedule ka na ganitong oras, huwag ka naman malate sana, maligaw ka rin naman. Kapag may sinabi kayo, sir, na oras, Be on time. Be on time. Diba? And then, present yourself na kagalang-galang ka, na maayos ka, decente ka, hindi kayo amoy pawis or whatever. naalala ko sinabi ni Pastor, pambira yung buhok, kala mo kinalay kayo ng ano eh. Impressive, sir, kasi ito yung pag-akyat na bagong ligo yung lalaki, pansin ng magulang yan. Oh, kasi ganyan yung sabi nila ko, maganda siyang makit ng ligaw bagong ligo. Tapos makita mo yung fresh. Parang maraming napaakyat din sa bahay nila, Ma'am Rona. Sino ba nagsabi, kayo ba nagsabi na very impressive ang lalaki na malinis? O naman, sir. Sa kanyang sarili? Opo. Yun bang Dagdag pogi points yan, Yun. sir. Hindi. Tayo nag-uusap nun, di ba, na nabanggit mo yan dagdag pogi points yan. O naman. Pag ang lalaki malinis sa kanyang Oo sarili, naman. disente magdala, yung kilos, pino, kahit doon sa bahay ng babae, at least pino ang kilos mo. Teras ka. At least nakaka-adjust ka. But what we are saying, Team Prep, is yung tamang approach. Tama. Sapagkat the first step could make or break your Brother Tony. Yan. Oo. Yung respeto, importante yan. Sapagkat pinapaalam mo, yung babae, kukunin mo na to, ika nga eh. Kaya nga, when you walk down the aisles, di ba, tinatanong ni Pastor, Meron pang ng pagpapaalam officiating ulit. minister eh. Sino Sino? ang nagbibigay sa babae? Yun. Ay, ako po, Pastor, napilitan lang po ako. Di ba? So, dapat bukal sa kalooban ng magulang na ipagkakatiwala nila ang yaman nila sa tahanan, Brother Tony. That's right. Yung treasure na iningat-ingatan nila That's ay ipagkakatiwala naman nila sa iyo ngayon for the rest of her life. That's right. Na walang bawian, hindi na pwedeng bawiin yan. Kailangan magaan sa kalooban nila. When will that happen? Kung tama yung approach mo, kung nakumbinsi mo sila na karapat-dapat kang pagkatiwalaan sa kamay ng anak nila. That's right, sir. Alam nyo, Sir Roy, no? Yung kaninang sinasabi nyo po kanina na sino ang nagbibigay sa babaeng ito. No? Alam nyo, Sir Roy, it is a great sight na makita natin na yung mga magulang na nagbibigay ay nakangiti. Yes. Masaya sila. Oo. Di ba, Sir Roy? Kasi alam ninyo na talagang pinagplanuhan at inayos talaga. Hindi katulad ng mga iba, wala na silang choice, Sir Roy eh. Umiiyak. Umiiyak na eh, wala na eh. Nandun na, meron ng bunga. Ano pa ba ang magagawa nila o bagay na kukontra sila? Lahat ng yun ay nangyari na. Meron ng laman yung tiyan. Papaano pa makakangiti yun? Alam nyo, Team Prep, no, may mga pangarap din sa buhay yung mga magulang nila. Yes. Yung mga magulang na yan. Ang ninanais po niya ay maikasal ng maayos yung kanilang mga anak. Tapos yun, hindi ninyo kayang ibigay, ay pambihira naman, Team Prep, no? Ayusin naman natin. Kaya alam nyo, ang isang lalaki na talagang preparado, alam nyo, hindi ka talaga magmamadali kasi marami kang kinukonsider. Hindi lang para sa'yo, hindi lang para sa babae o lalaki na, babae, nalalapitan mo, kahit yung mga magulang, lahat ng yan, ikukonsider mo eh. Kasi, nire-respeto mo lahat, lalong-lalo na yung proseso, no? Wala kang binabypass, wala kang nilalampasan lahat.
lahat nire-respeto mo. Mahalaga ito lahat ng binabanggit po natin sa programang ito. Sir Roy, sir. Alam mo ba, Tony? Mabilis ang oras pero I'll say this and then probably we could end here, but next week, dito tayo mag-umpisa. Yes, sir. Okay. So, sa larangan naman ng parents ng babae, alam mo ba, Tony, hindi ko pa nasubukan to and I believe kailanman hindi ko masusubukan to. Pero, many times narinig ko pag sinasabi ng magulang, lalo yung halimbawa, yung huling anak kinasal na, ay, salamat. Kontento na ako sa buhay, pwede na ako magpahinga. Di ba? Kung baga, kontento na siya sa kanyang buhay, kung kukunin man siya ng Panginoon, okay na siya. Bakit? Nakita niya maganda ang kalagayan ng kanyang mga anak na iiwanan niya. Amen. Bakit? May ganun ang laki ng tiwala niya sa son-in-law niya. Amen. On the other hand, Brother Tony, pag walang tiwala at napilitan lang, imbis na magkapagsabi ang parents na babae, ang father ng babae na makapagpahinga na ako, baka mapaaga ang pagka-atake sa kanya. Di ba? Ayaw mo pa sana kaso Ibang natake klaseng ako. pahinga na yan. Di ba? Kasi, kumbaga, yung, ika nga, hindi ka patapos sa mission mo sa buhay mo, na ihanda mo yung the best for your children. Amen. Bago ka man lang lumisan. Amen. And sana naman, young men, nasa isip natin yan, na tayo ay kaagapay sa parents na babae to give their daughter a better future. That's right. Hindi yung hanggang sa huli-huling minuto ng buhay nila, iniisip ka pa, Ito yan. ano kay buhay ng lalaki to, walang trabaho, irresponsible, etc. Mapapadali ang buhay nila yan, Brother Tony. Totoo yan. Palaging wala kang ibang iniwan sa mga magulang mo kundi nag-aalala. Alam nyo, yung pag-aalala ng mga magulang sa mga anak, alam nyo, it's very stressful. Hindi Tony, yan. Ma'am Rons. Naano ako dyan, sir, sa sinabi mo kasi ako bilang bunso, sir. Yan ang sinabi ng Bunso ka kapatid pala, ko. ma'am? Yes, sir. Yan ang sabi ng kapatid ko na sabi niya, nung nakita niya yung husband ko kung paano, sabi niya, kung hindi siya magbago, hindi siya nagkamali sa pinili niya. O, di ba na ganun sila ka-observant dahil tulad ng sinabi niyo nga, sirs, na inaalagaan. Ako madaming nag-aalaga sa akin. So, Wow! gusto nila na- Marami rin gustong mag-alaga mo, pero hindi pwede. Kaya gusto Pwede pa na- naman. personal ano to, sir, na yun na yung application sa mga sinasabi nyo, sir, na ganun yung mga magulang at yung mga kapatid ng babae na yan na gusto nilang mapunta sa tamang kamay. Tama. Yung kanilang Siyempre anak, naman. Oo yung naman. kanilang kapatid. Ayaw nilang ipagkatiwala kung kani-kanino na lang. Kaya ganun sila katuwa na makita nila, ay, okay to. Okay. Kaya based on experience, ganun ang nasabi ng kapatid ko at yung mga iba ko pang kapatid at hindi naman sila nagkamali. Ayun. Brother Tony? Amen. Napakabilis Bilis ng oras, Sir Roy. Huwag po kayong maglala dahil itong mga pinag-usapan po natin ngayon pong gabi, huwag po kayong maglala dahil itutuloy po na ito nito next Friday. Alright, so bago po tayo magpaalam sa ating pong programa, shoutout po muna tayo. Ay, wala pala nakagawa ng shoutout. Shoutout sa inyo. Lahat. Lahat na Di, okay lang. nanonood. Yung mga binati po natin kanina, Oo. i-ano na lang po natin. May mga pictures ba na nag-send dyan, Ay, sir? wala rin, O, busy sila. Kasi, Kasi sir, attentive sila sir eh. May shoutout kanina. ako dito, Brother Tony. sige sir, sige sir. Okay, shout out sa mga sumusunod na kakilala ko lamang. Okay? Brian Velasco, shout out to you. Jeniel Maghanoy, Ivan Milan, Dayan Cas, Paulo Aquino, Rem Largo, bye, shout out sa imo, bye. Ma'am Pinky Sempio, Faith Villados, Joshua Marcelo, and Madam Christy Deza all the way in Cavite. Shout out sa inyong lahat. Amen. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Actually, wala yung iba natin kasi marami tayong mga events Yeah. for this week, no? Congratulations sa mga nag-graduate sa atin sa CBBA. Oh, yung mga staff natin diyan, is faculty members and staff. ng Team Prep at katatapos lang halos yung programa po Yes. kanina. So, bagamat ganun po, every members ng team preparation na nakita po namin po dito, na nag-comment po kami, nag-comment po kayo, ay na-appreciate po namin ang inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. And of course, hindi ko rin makakalimutan at na-appreciate ko po palagi every programs natin na nandito sa Sir Dave. Yes. Yun. Parang sabi, batiin mo Yun. ko sir, batiin mo. Yo, batiin na si Sir Dave, nakasama din po natin dito, actual sa ating programa, ang leader ng Team Steadfast. Alright, sige po. So, bago po tayo magpaalam, baka may mga nais po din tayong batiin. Unahin po muna natin si Ma'am Rons. Ma'am Rons.
Yes, sir. At gusto lang pa namin batiin, sir, di ba sabi kanina marami ding mga pastors na kasama sa Yes po. Yeah. graduation. And of course, ang ating mahal na pastor na kasama po ngayon sa Amen. fellowship nila. At kasama din po natin, sir, sila Sir Benson Alman. Bagong ano na Amen. to, sir. Bago na to, sir. Oh, fresh na fresh. Yes. Amen. At yung mga kasamahan namin ngayon na wala man kayo ngayon, please mag-replay kayo, lalo na sa inyong men, para makita nyo yung right approach. Ang hindi ko makalimutan, sabi nga ni Sir Willie, na kapag maliwanag yung intention, mabigyan daw ng maayos na atensyon. Amen. Kaya That's ibig right. sabihin, maganda yung maging result sa inyong approach. Kaya team prep, huwag niyong kalimutan, simpleng mga bagay, pero napakahalaga sa malaking bagay na papasukin nyo. That's At sa right. lahat po ng mga kasama namin ngayon at nanonood ngayon at sa mga magre-replay pa, magandang gabi. Amen. Maraming salamat, Ma'am Bronze. Ma'am Ara. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. At tama yung sinabi ni Ma'am Rona, i-replay ninyo. At yung mga sinasabi nila Sir Roy, nila Sir Tony, pwede nyo nang anuhin yun eh. Gagawin talaga mismo, yun na yung ano nyo eh. Yun na yung magiging, yes, apply na lang eh. Kumbaga, ando na, meron na kayong guide. Kaya may mga nakakausap din po ako lately na mga team preparation na nagpaalam. At ganun sir, na nakita or sa mga narinig ko po sa inyo, ganun po yung ginawa niya. Ayun. Kaya Hindi nagkamali, hindi di ba? nagkamali at Oo. naging maganda rin at abangan na lang po natin ang Oo. mga kabanata. At ayon po sa kanya, nagpapasalamat nga yung mga magulang na may ganun pong nagpapaalam sa kanilang mga That's magulang. right. Diba? Kaya po, team preparation, napakaganda po ng naging pag-uusap po natin sa gabi po ito. Kaya sinabi ni Sir Roy kanina, yung nag-aalangan, ay yung taong nag-aalangan, wala pong patutunguhan yan. Kaya tayo po na nandito na sa programang ito na po yung guide natin. Kaya especially po sa ating mga kalalakihan. Muli maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa mga susunod pa po na episode ng ating programa, The Preparation. At hello din po sa Team Fearless at sa Southeast Family. Thank you po. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ara. Sir Roy, sir, baka may nais mo po kayong batiin. Alright, shout out again muli sa mga kasama ko sa Naval Inspector General's Office. Nasaan man kayo, mga kasama ko sa Philippine Navy, shout out to all of you. Join us again next week sapagkat magpapatuloy tayo Brother Tony sa ating episode na ito. And of course, Ascom Boys and Girls, shout out to you. Nasa Ascom, Lenlen Regalado, Kim Catherine, shout out to you. And of course, special shout out Brother Tony kay Sister Christy to the back. Yun. Yun. Amen. Maraming pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, naisin po natin ulit na i-recognize yung ating pong mahal na pastor, Pastor Hilem Lorena. And of course, yung mga members ng team preparation, maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa mga nakamiss. Dahil yung iba po sa kanila is nasa practice pa eh. Yeah, Nasa choir practice pa, no? At yung iba po dyan ay nasa trabaho pa. Yung iba talaga, wala na talaga eh. Hindi na nakanood eh. Pero shoutout na rin sa inyo, no? Well, anyway po, no? So maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay sa mga ka-area po namin. Northeast Family, thank you for tuning in. And of course, shoutout din po sa aking pong wife, na Sister Dang, si Primo, at saka si Anya. Alright? Sir, habol ko si Ma'am Reyna, nanonood po siya. Amen, Ma'am Reyna. Marami pong salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Alright, wala na po tayo nakaligtaan. Magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. See you next Friday. We keep on walking when we Fellowshipping with one another as we're walking in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. we keep on loving when we Give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship
as we share each other's heart.